ang ingay. Naririnig nyo ba yun? Hindi tayo makapag-intro, guys. Kanina pa ako pabalik-balik dito sa area na to, tapos doon sa kabilang garden, dito ulit, kabilang garden. Kaya lang nagpuputol-putol, maingay. So ayun, may gumagawa kasi ng bahay dito, so malapit na siya matapos. Siguro nakailang buwan na yan na ginagawa. Ang bilis naman niyang gawin, yung gilid. Nagmarites na ako. Hello everyone! Welcome back to our channel, and in today's video ay uupo lang ako dito at mag-share sa inyo ng mga plans. Makikita nyo kung ano yung laman ng video to kasi nasa title na. Yan, nawawala na. Tumigil na. Yung kasi sa kabila, medyo mainit. Dahil umalis nga kami, may binili akong gamot. Madumi ba, guys? Pakita ko lang. May binili kaming gamot and dito ako nagpapatong ng camera sa ibabaw ng sasakyan. Kaya lang mainit dito sa bandang harap, yung sa may bumper sa ilalim. Kaya dito na lang ako. Ganda ng aking damit, oh. Medyo malaki sa akin, pero carry lang. Inipitan ko lang sa likod. Ayun na naman! Iisang bahay lang kasing pagitan, kaya maririnig nyo talaga. Doon naman sa kabila, maingay yung dog nung kabilang kanto. Bumili ako nito, yung pang propagate. Sasabihin nyo na naman, ayang ka na naman. Magpo-propagate ka na naman. Kailangan, guys, lumalampas na kasi yung mga halaman sa kanyang pole. Ito, bumili ako nito. Maganda sana kung clear or white ang color para kita mo kung may ugat na. Kaya lang walang available. Tapos, yung iba namang available sa Shopee and Lazada ko to nabili. Search nyo lang ay, ano pang pangalan nito? Grafting for plants. Grafted or grafting materials for plants. Parang ganun-ganun. So, eto, bumili ako kasi yung transparent na color na available 20 pieces, binili ko ano lang 2, 4, 6, 7 lang kasi syempre hindi naman natin dadamihan yung mag-propagate and magpapaugat ng magpapaugat, kaya sakto to. Pinakamaliit ito 5 cm. Yung binili ko kasi medium or 8 cm. Bakit sobrang laki naman? Parang nagkamali yata yung dating seller. Ito, oh guys, so kung bibili kayo tapos ang ipopropagate nyo is maliliit lang yung stem. Like for example, ganitong kalaki lang yung stem na gagamitin nyo, is okay na tong ganito, 5 cm. Yan, oh, lalagyan nyo lang siya ng coco peat or ano pa ba, moss. Tapos, ilalak nyo lang dito. Tapos, itutupi nyo to. Malalak yan. Tapos, ayun. Didilig-diligan nyo din kahit papaano dito para yung ugat maging ano siya, maging active. Yung ugat na napapasok niya sa loob. Ayun nga lang, ang tagal dumating. So, yung mga ipopropagate ko dito, gano'n na yung ugat niya. Yung malaki naman na ganito na binili ko is hindi kasya. Kasi, yung pagitan ng dahon niya, kailangan mong putulin yung isa para pumasok yung stem. Kaya ayoko naman, nang hinayang ako dahil yung mga ipopropagate ko like albo na naman, Florida Beauty, yung mga ganun yung ipopropagate ko. Mga philodendron. Ang tagal na nung video natin, yung intro. So in today's video, ang topic natin is about dun sa mga halaman na hindi ko na siya bibilhin ulit dahil nagkakaroon ako ng struggle sa kanila. Maaaring ang mga halaman na babanggitin ko ay okay sa inyo, nagtatribe sa inyo, lumalaki, kumakapal, and parang damo kung mabuhay. Dito kasi sa akin, eto, struggle ko talaga to guys. Hindi talaga sila gumaganda sa area ko, plus hindi ko nabubuhay yung iba. Yung iba, nakabili na ako pa ulit-ulit, nalulusaw, nalalagas, and aminado naman ako. Dito sa area ko is hindi enough pa yung hangin. Ganon, kasi may papasok sa garden ko. Tapos eto, syempre, naharangan na nung ating mga succulents dito is hindi na siya ganong kahangin, yung pasok na pasok, buo yung hangin. Kasi, pag walang mga plant truck dito, sobrang hangin. Lalo na pag lumabas ka sa labas, sa may gate, mahangin talaga. Pero, pag may mga ganito kasi, syempre, nababasag na yung hangin na pumapasok or hindi nakakapasok ng diretsyo. Nag-aayos ako ng mga succulents ko kasi yung iba dito is mga pinopropagate ko, guys. Yan.
Pinropagate ko kasi mga nalaglag yung dahon ng mga succulents, and then nung nag-ayos ako, nakita ko dun sa mga baba, ang lalaki na ng dahon. Ayan o. Ito guys, lumaki na siya ng ganyan. Nakapatong lang siya sa isang, pangalan nito, dwarf. Yung ating itinanim sa ating nakaraang vlog, mga dwarf na Sansevierias. Meron lang dito na isang succulent pero ginagawang indoor to ng karamihan, especially sa ibang bansa. Ayun. Sa atin, marami rin nagre-reklamo sa plant na to. So, unahin ko na sa inyo ha. Ito yung nag-iisang succulent na i-share ko sa inyo. Ito guys, oh. Kilala nyo ba to? For sure hindi, kasi patay na siya. Si Aeonium. Hindi ko na rin matandaan kung anong Aeonium to. Hindi ko alam kung bakit ba bili ako ng bili ng mga Aeonium varieties. Hindi nyo na siya makikitaan ng pag-asa. Meron siya dito, dalawang yellow. Kaya lang, papatay na rin siya guys. Ayan o, si Aeonium. Doon sa mga nakakabuhay ng Aeonium, anong pag-aalaga ba ang ginagawa nyo? Kasi ang pinakamatagal na Aeonium na naalagaan ko is magti 3 years, which is yung lilipad Aeonium. Iyon, mabait talaga siya. Kaya lang, para siyang may buhay na hanggang 3 taon lang. Dito sa Lowland, taga Lowland po tayo, and pag ganon, medyo mainit dito sa area namin, parang hindi niya na-apply yung weather sa Benguet. Syempre malamig doon, or sa Baguio, and marami rin pong nagre-reklamo ng mga succulent lovers na hindi mabuhayan ng Aeonium kahit na nandun sila sa Baguio, sa malalamig. Actually, before, sa friend ko, nagpaalaga ako ng Aeonium kasi gusto ko establish siya nang dadating dito sa akin. Maganda naman siya, oo. Kaya lang pagdating dito sa akin, wala pang 1 buwan, tegi na lahat. Isa sa unang-una kong hindi nabibilhin talaga is Aeonium. Pag may nagbigay, is okay, pero hindi ako bibili. Next na i-share ko sa inyo ay dalawa pala yung succulent na ipapakita ko sa inyo, pero mamaya na yung isa. Next na ipapakita ko sa inyo is ito. Sige nga, hulaan nyo kung sino siya. Ito ay isang aglaw. At ito po ay si 30K. 30K ang kanyang ID ha, hindi yung presyo. Baka may mag-react sa inyo, 30,000, bibili ka ng halaman na 30,000 pesos. Oo nga, no? Bakit yung iba nakakabili sila ng parang 30,000 pesos, basta talaga collector ka, bibili ka nun. Pero hindi pa ako nakakabili nun. Magkano ba yung yung pinakamahal kong nabili? 15,000 or 17,000? Parang hinayang na hinayang ako, tapos biglang mamamatay, no? Wag naman sana. Knock on wood, kasi buhay pa naman siya hanggang ngayon. Pang-2 beses ko nang nakabili ng 30K Aglonema. Nalulusaw siya, namamatay. Hindi ko naman siya dinidiligan madalas. Tapos, more on pumice and, ano ba yung tawag doon? Yung ipa? Rice hull naman, and konting coco peat yung kanyang potting mix. Etong sa bandang ibabaw na to, nilagyan ko lang siya ng vermicast dito kasi parang feeling ko kasi hindi na siya maganda pag karamihan is coco peat and rice hull yung kanyang potting mix. Kaya nilagyan ko siya dito sa ibabaw para every dilig babagsak siya ng babagsak. And ayun, ganyan pa rin siya. Ay, putol na. Ito na lang yung natira. Hiwain ko Hindi na ito mabubuhay. Mabubuhay pa ba to? Ibabad ko sa water. 30 million Aglonema. Ito yung nag-iisang Aglonema ko ngayon na hindi siya maganda. And hindi ko na rin siya bibili ng ganito kasi medyo pricey pa dun sa iba eh. Actually, yung unang bili ko dito ay mura-mura na, pero yung pangalawang bili ko is medyo pricey kasi established na daw siya dito sa Pilipinas, naka ilang taon na daw. So ako naman bumili. Kaya lang pagdating dito sa akin, wala pang siguro 2 to 3 months na matay. Sayang ang pera. Ito namang next na i-share ko sa inyo is isang regale. Regale o regal. May mga nagpo-pronounce dito ng regal. Mayroon ding regale. May nagko-correct sa akin, pag sinasabi kong regale, regal daw. Pag minimension ko na regal, regale daw. So, kahit ito Anthurium siya. Actually,
ito ay binigay lang sa akin before as a gift. Kung naalala nyo before, dumadahon siya, oo. Palagi siyang nagdadahon, pero pag magdadahon siya ng bago, may mamamatay na isang dahon. So, ang iniisip ko naman, baka sobrang laki niya dito sa kanyang pot. Kasi dito rin siya galing sa pot na to. So, ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng potting mix para maging okay. Kasi yung naalala ko, yung potting mix nito is pure, ano ba tawag doon? Moss. Ayun, pure moss. Tapos, tinanggal ko siya dun sa moss. Nilagyan ko ng mga potting mix ko dito is ayaw din. So, ngayon, hukayin natin. Ay, ayaw niya mahukay. Ayan na. Huwag na natin hukayin. And, meron siya tumutubo na bago. Ito, hindi naman siya bago. Pero, ito yung pinagtubuan na katabi niya. Medyo pabulok na. Tapos, may tumutubong bago dito. Hindi ko na siya gagalawin, ha. Kasi, baka, umano pa naman siya. Baka magdire-diretsong tumubo. And then, pag tumubo na, saka ko siya ililipat sa mas maliit. Tatry kong isave to, si Regal or si Regali Anthurium. I-update ko kayo soon. And, hindi na rin ako bibili nito kasi parang nasasayangan ako. Although, yung ating mga Anthurium Regali naman is mura-mura na. Gusto ko sana yung dahon niya, katulad ng Anthurium ko dito na Magnificum na kumakapal talaga siya. Kaya, yun yung i-achieve natin dito. Sana. Itong next na i-share ko sa inyo ay, nakita nyo na rin to. Si Birkins. Ayan o, si Philodendron Birkins. Putulin ko na rin siya ngayon kasi madaming nagsasadya sa inyo na putulin ko siya. And then, itanim ulit. Yes, eto na po, pinutol ko na siya. Ang pangit lang sa kanya, habang humahaba siya, namamatay yung ilalim ng dahon. And hindi ko siya mapaganda. Hindi ko siya mapalash. Hindi ko rin alam kung bakit. Maganda naman yung potting mix na binigay ko sa kanya. And ito kasi is favorite ko before, si Birkins, kasi yung mga tumutubong dahon niya is consistent na maganda yung variegation. Hindi katulad ng isang Birkins ko pa dito na nagigreen na yung dahon niya. Kaya, gustong-gusto ko to. And, yun nga lang, hindi ko alam bakit siya ganito sa akin. Hindi siya maganda. Or, ganyan lang siya. Tingnan nyo, oh. I-propagate ko siya sa water kung ayaw niya ng direct sa lupa. Ito, puputulin ko pa rin siyang isang to. Ayan. Kasi, yes, putulin na natin. Tapos, etong isang to, kung mabubuhay is mabubuhay. Ngayon ko lang siya binigyan ng pagkakataon na putulin kasi sabi ko, i-share ko rin or ipapakita ko sa inyo tong Birkins natin or Birkin. Kasi ayoko na magdagdag nito, kaya ipapakita ko na lang sa inyo tong dati nating Birkin. Matagal na rin to guys eh. Doon sa mga nakasubaybay sa atin na mga viewer o mga nanonood, alam nyo na matagal na talaga tong Birkin na to. I think mga 2 years na or magto 2 years ang ating ganito. And ganda naman ang ugat niya. Puputulin ko na lang kasi sorry guys, pinutol ko na. Kasi ano gusto ko siyang mapaganda and gusto ko siyang mapalash talaga. Yun nga lang, hindi na ako bibili nito dahil ganun din yung nangyari. Nakailang Birkin na ako dito guys. Ito pa rin yung binabalik-balikan natin kasi maganda yung kanyang variegation. Consistent na ganyan, oh. Ito bagong tubo lang to Nakadalawang tubo pa to guys nung pinakita ko sa inyo. Ito, yan, 1 and 2. Yan yung dalawang tubo niyan. Hindi ko napansin. May umaano pala siyang bagong dahon. May palabas pala siyang bagong dahon. So, etong next na i-share ko sa inyo. Ay, taga lang ha, dadamuhan lang natin. Ito, hindi na rin ako bibili nito. Nag-try lang ako. Kasi mura lang naman. Kesa dati na ang mahal-mahal. Lang baka mabunot ko yung mismong halaman Nag-try lang naman ako nung bumili ako ng Fittonia. Kasama siya. Ito yung ating turtle, string of turtles, pero hindi ito magiging string sa akin. Okay lang siya bumaba ng ganyan. Pero hindi siya haba ng katulad sa iba kasi yung ibang strings ko dito is hindi ko naman naalagaan and
hindi ko na iripat. Kaya nagkaroon din sila. Tingnan nyo yung ating mga doon, yung mga paso na yan, hanging pots na yan, mga tuyot na string of pearls. Hindi ko siya naiisama pag nagdidilig ako. Nakakalimutan ko. And natutuyot siya. So, dito tayo sa string of turtles ko. Okay naman siya. Kaya lang, yung mga naunang dahon nito, nalusaw dahil naiwan ko to sa ulanan, dito sa ilalim. And, etong mga nakikita nyo na yan, yan yung mga bagong tubo na under my care. Why or bakit ko sinabi na hindi na ako bibili ng another ganito? Kasi nakailan na ako nito eh. Kung mabuhay man siya, is ito na lang muna ang aking aalagaan at papadamihin. Pero hindi na ako bibili kasi parang pag bumili na naman ako, panibagong alaga na naman yung gagawin ko. And pag bago ang halaman sa akin, meron pa rin nalulusaw na dahon. Siguro, syempre, nag-a-adjust siya dito sa bago niyang area. Kaya, nagkakaganon or minsan namamatay. Katulad ng mga ionium natin, namamatay talaga sila. Kahit anong alaga ang gawin ko sa kanila, namamatay talaga. Nabubuhay sila, technique guys ha, nabubuhay sila ng bare months kasi malamig. Pero pag pa-summer yan, nag-start na silang mamatay. Yung mga ionium natin. So far, okay naman to si string of turtles. And ang mahal din nito dati. Sa ngayon, mura na siya, pero natatakot ako na bumili nga ulit ng bago. So, ito na lang ang pakapali natin. And sa mga mag-aalaga neto, ayaw nila ng direct sun. Nandun lang sila sa bright light. And nasa ilalim lang sila ng plant rack ko. And pag nadidiligan lang sila pag umuulan. Buti na lang umuulan ngayon. So, ang kanilang dilig is puro tubig ulan talaga. Ayun lang guys ang ating video for today. Na-share ko lang naman sa inyo since na tapos na yung, siguro tapos na, anong oras na ba? 4:47 na guys. 4:47. Nasa mood tayo mag-vlog today. Kasi ang ganda nung nasa harapan ko. Pakita ko sa inyo, succulents yung nasa harapan ko guys. Ayan o. Gaganda nung labamba ko. Labamba ba yan or missing you? Ayan o. Pinatay ko muna to kasi napakaingay. Baka marinig sa background. Yan. Inilipat ko lang yung mga mother plants natin. Kasi yung iba, yung mga nasa dulo, yan yung galing dito sa baba. At nilagyan ko siya ng mga propagation ng mga Crispate Beauty. Madami akong mga propagation dito na pinaglalagay din doon. Kaya medyo maliliit pa yung iba. Didiligyan ko na nga kasi 3 weeks na silang walang dilig. Yung mga propagation ko. Sayang kasi ang mahal-mahal ng Crispate Beauty. Nasaan ba yung isang malaki? Ito guys, oh. Ayan yung isang Crispate Beauty natin. Napakabait. Yung isa kasi namatay, nalaglag kasi yung pot. So, yung mga nalaga sa dahon, pinropagate ko. Mabait siyang i-propagate. So, dito ka na yan ang ating vlog. Sana na-enjoy nyo and sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano-ano ba yung mga halaman na hindi siya maganda dito sa area ko. Baka parehas tayo ng weather or parehas tayo ng problem. Maraming nawala, maraming dumating, at maraming pinropagate na buhay. Meron din namang namamatay. Hindi naman nagsasucess talaga. And lesson learned na din na pag ayaw na ng isang halaman sa atin na nakatry tayo ng mga 5 or 6 na beses na binibili sila plus namamatay pa din. So, it's time to let go na doon sa plant na yon kasi baka hindi siya talaga para sa atin. So, magpapalit tayo or maghahanap tayo ng ibang halaman na gusto dito kasi sayang ang pera. Diba? Na-realize nyo din ba? Na-realize ko ngayon na ang pera is hindi naman pinupulot and sayang kung bibili tayo ng bibili. Kaya, bibili na lang ako nung mabubuhay dito sa area ko. Given na kasi pag first time mong aalagaan yung isang halaman tapos namatay, given na yon na baka hindi pa niya gusto dito sa area ko. Pero pag yung 5, 6 times, hindi na siya maganda. Hindi na siya healthy. Kaya, hindi na healthy na bilhin mo siya ng bilhin. Hindi na healthy. Hindi na siya worth it bilhin. Yun. So, see you guys on our next video. Bye!